Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa mga nanonood po sa ating daily devotion. Magandang hapon po, umaga, gabi, o kung ano man pong oras ninyo napapanood yung devotion na to. Mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ako po si Kejin from CLF Malabon. And ngayon po, mag-share na naman po tayo ng panibago pong theme po natin for this month, which is ang cause of discipleship po o um, cause of discipleship po, and nakafocus po yung week na to sa submission. Ayan, so yung key verse po natin ay matatagpuan po siya sa Matthew chapter 16 verse 24 to 26. So sabi po dito, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga halagad, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakatagpo nito. Sapagkat ano ang mapapala ng tao kung makamtan man niya ang buong daigdig ngunit mawala naman ng kanyang buhay? O ano ang maibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? So before po tayo magsimula, let us all pray po muna. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Lord God, sa panibago pong pagkakataon na makapakinig po muli, Lord God, ng inyong word for tonight, Lord God. I-guide niyo po ako, Lord God, as the speaker, Lord God, and i-guide niyo rin po ang mga nanonood, Panginoon. Give them an open heart, Panginoon, an open mind upang lahat po ng marinig nila, Panginoon, ay makatulong sa kanila, Lord God, to reflect, Panginoon, sa kanilang buhay, Lord God, and to apply it, Panginoon, on themselves, Lord God. Lord, ngayong 2026, Panginoon, help us, Lord God, to fulfill, na matupad po, Lord God, na ma-fulfill po, Lord God, yung mission nyo na humayo at magpakarami, Panginoon, na 5 plus 1 equals 6, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon pa po ng lakas, Lord God, upang makapagsilbi pa po sa inyo, Lord God. At Lord, salamat po, Lord God, sa pag-sustain niyo po sa amin, Lord God, sa mga blessings, Panginoon, at ikaw na po ang bahala, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Lord God, i-guide niyo po kami ngayong araw na ito, Lord God. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So, muli po yung topic po natin for this month ay cause of discipleship, at yung focus po natin for this week ay submission. So, sabi po dito, sa panahon ngayon, maraming tao ang gustong sumunod kay Jesus basta't walang mawawala sa kanila. So, sa panahon daw po natin ngayon, maraming tao yung gustong sumunod kay Jesus. Pero um, hindi pala po natin alam na meron pong cost yung pag-follow po natin kay Jesus. Gusto po natin ng pagpapala po, ng kapayapaan, tagumpay, at protection. Ngunit paano kung ang pagsunod kay Jesus ay may kapalit? Paano kung kailangan mong isuko yung pride mo, mga plano mo, yung pagiging famous mo o yung kasikatan mo, o maging ang mga bagay na mahalaga sa iyo? So, gaya nga po ng sabi po ni Pastor Socrates kahapon, mahirap po talaga ang pagiging Kristiyano. Though madali po siyang pakinggan sa ibang tao, since kapag sinabing Christian ka, you're parang ramdam mo yung presence ni Lord lagi. So parang nasa isip ng iba, madali lang. Pero it's an everyday battle po talaga. Kasi once you become a Christian po, doon po mag-start na pasukan ka ng mga problema eh. Kasi nandun po yung responsibilities po, especially if you're in the field of ministry po. Siyempre, nandun po yung mga tasks that you have to accomplish, yung mga, alam nyo po yun, yung rules po na kailangang sundin. So, ang pagiging Kristiyano po talaga, once na maging Kristiyano ka, dun mo lang mararanasan lahat ng
mga pagsubok pa na mas mahirap pala, na akala ng iba madali. And ayun daw po yung reality ng discipleship. Kasi po, ang pagiging disipulo ni Kristo ay hindi lamang paniniwala sa Kanya. Ito ay pang-araw-araw na pagpiling sumunod sa Kanya kahit may halaga itong babayaran. So, kapag po pala naging disciple tayo ni Jesus, na maging missionary tayo, ganyan, hindi po tayo yung hindi po ito yung simpleng pagsunod lang sa kanya or hindi lang po ito yung simpleng pagtanggap sa calling natin. Pero ito po yung pagkakaroon po natin ng awareness na once you become a disciple of Christ, dapat po willing po tayo to give everything. Ano po ba ibig sabihin yun? Willing po tayo na natalikuran yung mga dati nating habits, willing po tayo ibaba yung pride natin. Kasi po, sa pagiging disciple po ni Jesus, dito po makaka-encounter po tayo ng mga iba't ibang uri ng tao, of course. And you have to handle them po talaga. So, kailangan po, hindi ka po makikipaglaban sa kanila na hindi po kayo magpapakasamaan ng ugali or hindi po kayo magpapataasan ng pride. Pero you have to submit yourself po kay Jesus na once you encounter this type of people, nandun po yung willingness nyo po na magpakumbaba at hindi po magpakataas. So, ano nga daw po ba yung ibig sabihin ng discipleship? Sabi po dito, ang salitang disciple ay nangangahulugang alagad o tagasunod. Ang disipulo ay hindi lamang nakikinig kay Jesus, ginagaya niya si Jesus. Hindi po, so, pagiging disciple po pala ay hindi lang po tayo tagapakinig, tagaupo, tagasunod kay Jesus, but we are walking like Christ. So, isinusuko niya ang kanyang buhay kay Jesus. Ang tanong ay hindi lamang naniniwala ba ako kay Jesus, kundi handa ba akong sumunod kay Jesus kahit may kapalit? So, yung first point po natin dito, ang discipleship ay nangangailangan ng pagsuko sa sarili. So, sabi po sa Matthew 16 verse 24, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang unang sinabi ni Jesus ay hindi sundin natin yung puso natin. Gawin natin kung ano yung gusto natin. Sundin natin kung ano yung mas comfortable tayo. Pero ang sabi po dito ni Jesus, tanggihin mo yung sarili mo, tanggihan mo, i-reject mo yung sarili mo. Ibig sabihin, may mga pagkakataon daw po na yung gusto natin, yung mga plano natin ay magkaiba po dun sa gusto ng Lord para sa atin. So sinasabi po ni Jesus na tanggihan natin kung ano man yung gusto natin kasi ang dapat masunod ay kung ano ba yung tawag dito, yung plano ni Lord sa atin, kung ano ba yung gusto niyang mangyari for us. So, at bilang mga disciple po nila, kahit po gaano natin nakagusto yung bagay na gusto natin, we have to choose to reject those things and follow Jesus or choose to follow Jesus. So, meron po ako ditong inihandang real life situation po. So, kunyari po, alam mong mali yung mag-cheat sa exam. Kasi alam mong mali yung pag-cheat sa exam kasi nahirapan ka sa subject and lahat ng mga kaibigan mo ay pinipiling mag-cheat. At ikaw lang yung mukhang babaksak. Sa puntong iyon, susundin mo ba ang Diyos o ang pressure ng paligid? So, di ba po mahirap po siguro po naranasan din to na ibang mga Kristiyano po, na yung mga tao pong nakapaligid sa atin, madaling po talaga silang maka-impluwensya sa kung ano man po yung gusto natin. Kahit po masama, pero
parang when you see those people po na ginagawa lang to as parang wala lang, parang encourage po tayo na gawin din yung kahit alam naman po natin sa sarili natin na hindi yun tama. So, dun po, matetest po yung faith natin kay Lord. Kasi, ano po ba yung susundin natin? Yung makapundong bagay o yung gusto ni Jesus para sa atin? So, sabi po dito, ang submission ay pagpili sa tama kahit may kapalit. So, ibig sabihin po, kahit po sa example po kanina na kahit po yung mga kaibigan mo, sila inaaya kang mangopya, ganyan. Pero hindi ka mangopya kahit alam mong may kapalit na pwede kayong mag-FO nung kaibigan mo or pwedeng ibuli ka nila kasi parang KJ ka, ganyan, hindi ka nakikisala sa trip ng mga nila. So, kahit daw may kapalit, ang totoo daw na submission ay pagpili sa tama kahit alam mo na hindi ka pipiliin ng ibang tao just because you don't follow what they want or you don't follow yourself. So, ayun po yung first point po natin na ang discipleship po ay nangangailangan ng pagsuko sa sarili. Number 2 po, ang discipleship ay nangangailangan ng pagsunod kahit mahirap. So sabi ko nga po kanina, when you chose to start follow Jesus po, mahirap po talaga yung pagsunod. Kasi alam niyo po, yun nandun po yung andun po yung yung doubt sa sarili mo na kaya ko bang i-give up lahat ng bagay na nasanay na ako para lang sundin si Jesus. Di ba po parang ang hirap po isipin yun na lahat ng bagay na nakasanayan mo na ginagawa mo na for years, yung mga taong nakasama mo na for years, ay kailangan mong bitawan just because hindi tama na makasama mo sila, hindi tama na gawin mo ito. So, sabi po dito sa Lucas, chapter 22, verse 42, Ama, kung nais mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayunman, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. So, ito po yung sinasabi ng iba pong napapanood ko po na pastor po, na kapag daw po nagpe-pray tayo, mas better daw po na ang sabihin natin ay, Lord, nawa ang kalooban mo ang mangyari, hindi yung kalooban natin. Hindi yung kalooban ko. Kasi po, di ba, kapag nagpo-pray po tayo, nasanay po tayo na humihiling po tayo kay Lord ng kung ano mga gusto natin, ganyan, mga gusto nating mangyari, mga pinapangarap natin. Pero, ang better way po pala to ask Jesus sa mga ganong bagay is yung paghingi po, yung pagsasabi po na yung kalooban niya yung mangyari kaysa sa kalooban natin o kaysa sa gusto nating mangyari. So, sabi po dito, si Jesus mismo ang pinakamagandang halimbawa ng submission kasi po, ang bago po ipako si Jesus sa krus, ayaw niya pong maranasan yung paghihirap sa krus. Ngunit, mas mahalaga po sa kanya na sundin yung Ama, yung Father. So, dapat daw po, if ganun rin tayo bilang mga disciple ni Jesus. Minsan po, hindi natin gusto yung sitwasyon, hindi natin gusto na nilagay tayo sa sitwasyon na to ni Lord. Hindi natin naunawaan na bakit ganito yung plan ni Lord. Parang hindi naman siya align sa needs mo, ganyan. Hindi naman siya align sa gusto mong mangyari. At hindi natin nakikita agad yung resulta. Kasi po tayo pong mga tao, gusto po natin when parang naging, parang kapag po may inconvenience na nangyari sa buhay natin, gusto po agad natin maresolbahan. Gusto po natin agad mapalitan ng mga bagay na makakapagpasaya sa atin. Pero, sinasabi po dito na kailangan po natin magkaroon ng patience. Kasi po, lahat naman po tayo, lahat po ng tao, meron pong plano ang Lord para sa ating lahat. And hindi naman po tayo bibiguan ng Lord. Kahit man po, isipin po natin na parang ang tagal, na parang bakit
Bakit yung iba, ganyan, ang bilis, since sinusunod ko naman si Jesus, ganyan. Nagmi-ministry naman ako, nag-church ako every Sunday, pero bakit yung ibang tao na kung sino pa yung mga masasamang tao, sila pa um, yung parang nabibigyan ng reward kesa sa akin na tagasunod ni Jesus. Pero sinasabi po dito, 'di ba, na kailangan po natin magkaroon po ng pasensya kasi po ang pagsunod po kay Jesus, lagi po nating tandaan na when we start to follow Jesus ng wholeheartedly, ng genuinely talaga, sa dulo po, nandun po yung reward talaga. Sabi nga po ni Pastora Tess din po kahapon, di ba, na para po yung buhay kristyano po natin, isa po siyang mahabang daan. And then, hindi natin alam kung nasa gitna na ba tayo o kung hindi pa tayo nakakakalahati. Pero sure po na kung makarating man tayo sa dulo, andun po yung reward ng Lord para sa atin. So, sabi po dito, maraming kabataan ngayon yung nalilito sa kanilang identity dahil sa napakaraming boses sa social media. So, di ba po, hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na yung influence po ng social media ay napakalakas na po these days. And marami pong kabataan na gustong gayahin kung ano yung nakikita nila sa social media. Um, gustong mangarap ng ganito just because yung tao na to naging successful siya dahil sa pangarap na yun. Yung iba naman gustong makisabay sa trend na ganito just because maraming gumagawa even though masama. So, ibig sabihin po, yung social media po, malaki po talaga yung influence niya sa mga kabataan. Pero, ang tunay na disipulo ay hindi sumusunod sa karamihan. Ibig sabihin, sumusunod siya kay Kristo lamang. So, disciple ka ba, kapag disciple ka daw po ni Jesus, hindi ka sumusunod sa kung ano yung sinasabi sa iyo, kung ano yung binubulong sa iyo ng ibang tao, kundi kapag totoong disciple ka, kapag totoo na disciple ka ni Jesus, sumusunod ka kay Jesus lamang. So, ibig sabihin, hindi ka nagpapatinag sa kung ano man yung sinasabi ng ibang tao, pero ang pinapakinggan mo lamang is yung boses ng Lord. So, ayun po yung point number 2 natin na ang discipleship ay nangangailangan ng pagsunod kahit may mga balakid o kahit may mga kahirapan. And then sa point 3 naman po natin, ang discipleship ay maaaring magdulot ng pagtanggi ng mundo. Ayan. So sabi po dito sa 1 chapter 15 verse 18 to 19, kung tayo'y ikinapopuotan ng sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuotan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, mamahading kayo ng sanlibutan bilang kanya. Ngunit dahil hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula sa sanlibutan, kaya kayo kinapopuotan nito. So, eto po, personally po, naranasan ko na rin po to, yung parang nakakatakot na ipagsigawan sa mundo, nakakatakot na i-share sa iba yung word of God kasi natatakot kang tanggihan ng mundo na grabe, parang sobrang religious naman ito, sobrang makajos naman ito, pero lagi daw po natin tandaan na before po tayo tanggihan ng mundo, tinanggihan po muna nito yung Jesus, si Jesus. Si Jesus na perfect, si Jesus na walang kasalanan. Pero tayo po na may kasalanan, tinanggihan po tayo ng mundo. Pero si Jesus po na perfect man, is siya po yung una na tinanggihan ng mundo. So, sabi po dito, hindi lahat ng tao ay matutuwa kapag pinili mong sundin si Jesus. So, ibig sabihin po, hindi lahat ng tao mapiplease mo when you follow Jesus. You cannot please everyone. You cannot, hindi mo sila ma-encourage na, na palakpakan ka, ganyan, na maging masaya for you. Pero, ang tanging approval lang po pala na kailangan natin ay hindi yung sa ibang tao, kundi kay Jesus. Kasi, sino po ba yung pinaglilingkuran natin?
Yung tao po ba or si Jesus? Ayan po. So, sabi po dito, may real life example po ulit ako. Sabi po dito, sa group chat ng barkada, may pinagtatawan ng classmate. Lahat nakikisali. Kapag tumanggi kang makisama, maaaring tawagin kang KJ. Hindi nakikisama, corny. Ngunit minsan, ang halaga ng discipleship ay ang pagkawala ng approval ng tao upang makuha ang approval ng Diyos. So, ibig sabihin po, wag po tayong matakot na tanggihan ng mundo. Wag po tayong matakot na laitin ng mundo. Wag po tayong matakot na layuan ng mundo just because mas pinili natin si Jesus over them. Matakot po tayo kung ang Diyos po yung tumanggi sa atin. So, ang pagiging disciple po ni Jesus, hindi po kinakailangan ng approval ng tao, kundi ang kailangan lang po natin pagfokusan is yung approval ng Diyos. So, next point po, point number 4, ang discipleship ay nangangailangan ng araw-araw na submission. So, sabi po sa Lucas 9:23, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagdanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin na araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. So, di ba po, napapansin niyo po yung salitang araw-araw. Di ba po, sabi po dito, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. So, hindi naman po sinasabi dito na pasanin natin yung krus weekly. Pasanin natin yung krus every Sunday. Pasanin natin yung krus every time lang na kung kailan tayo comfortable, na kung kailan convenient for us. Pero sinabi po dito na pasanin natin yung krus araw-araw. So, araw-araw nating piliin na magpatawad, maging tapat, lumayo sa kasalanan, sumunod sa Diyos. So, kapag po araw-araw natin pinili na sundin ng Diyos or araw-araw natin na pinili pasanin ng ating cause, syempre, it's an everyday battle for us too. Kasi, di ba nga po, sa pagiging Kristiyano po, sa pagsunod po ni Jesus, may kalaki po yun na mga battle. Pero, wag po tayong matakot kasi sino po ba yung kasama natin sa journey natin bilang mga Kristiyano? Kundi ang Lord, si Jesus. So, bakit po tayo matatakot sa mga battle na possible nating maharap kung si Jesus kaya niyang harapin anong man ang bagay sa paligid natin, na kung si Jesus ay mas malaki kaysa sa mga problemang kakaharapin natin. So, sabi po dito, hindi lamang tuwing linggo, hindi lamang tuwing Sunday service, kundi araw-araw. And then, last point po natin is, ang gantimpala ay higit sa halagang binabayaran. Sabi po dito, sa Matthew 16 verse 25, sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakatagpo nito. Kapag kumapit tayo sa sarili nating buhay, mawawala ito. Ngunit kapag isinuko natin ito sa Kanya, matatagpuan natin ang tunay na buhay. Ibig sabihin po, hindi nangangahulugan po na magiging madali yung lahat. Na kapag daw po kumapit tayo sa sarili natin, pag po nag-focus lang tayo sa kung ano yung gusto natin sa buhay, mawawala daw po yun. Pero kapag po isinuko natin sa Kanya, when we choose to surrender everything to Him, doon po natin matatagpuan yung tunay na buhay, yung tunay na reward. Sabi po dito, hindi nangangahulugan na magiging madali ang lahat. Ngunit nangangahulugan ito na magkakaroon tayo ng tunay na layunin, tunay na kapayapaan, tunay na direksyon, at tunay na relasyon sa Diyos. Sabi rin po dito, maraming tao ang gustong maging Kristiyano,
Ngunit hindi lahat ay handang maging disipulo. Ang pagiging disipulo ay may halaga. May mga bagay na kailangan nating isuko. May mga pagkakataong kailangan nating magpasakop kahit mahirap, kahit hindi madali for us. May mga araw na kailangan nating piliin si Kristo kaysa sa sarili nating kagustuhan. Ngunit ito ang tawag ni Jesus. Ang tunay na discipleship ay nagsisimula kapag huminto tayong sabihin, Panginoon, ito ang gusto ko. At nagsimula tayong sabihin, Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko? Ayan. So, nawa po, natutunan po natin lahat na ang pagiging disciple po ni Jesus ay hindi nakasentro sa sarili natin, kundi nakasentro sa Panginoon. So, I want you po to reflect dito sa question na to, na ano ba ang pinakamalaking hamon sa pagpapasakop sa Diyos bilang isang Kristiyano ngayon? Ano po ba yung pinakamalaking hamon na kailangan nating harapin para maging isang disipulo tayo ng Diyos? So, last line po, ang halaga ng discipleship ay ang pagsuko ng karapatang ikaw ang masunod upang si Kristo ang maging tunay na Panginoon ng inyong buhay. So nawa po natutunan po natin lahat ang tunay na cause po ng discipleship and kung paano po natin isasubmit yung sarili natin sa harapan ng Panginoon. So bago po tayo magtapos, let us all pray po muna. Panginoon, salamat po sa gabing ito, Panginoon, na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Lord, help us, Panginoon. Tulungan niyo po ang aming mga sarili, Panginoon, na mas piliin namin, Panginoon, kung ano yung gusto mo for us, Panginoon, at hindi lamang kung ano yung gusto ng mundo, kung ano yung gusto ng sarili namin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon po ng heart, Panginoon, na tanging sa iyo lang po nakafocus, Lord God. Magkaroon po kami, Lord God, ng courage, Panginoon, to stand up for what is right, Panginoon, na wag po kaming matakot na tanggihan ng mundo, Panginoon, ngunit mas matakot po kaming tanggihan mo, Lord God. Lord, bilang mga anak mo, Lord God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na malaman po namin, Panginoon, yung tunay na cause ng pagiging disipulo mo, Lord God, na ang pagsunod pala sa iyo, Panginoon, ay hindi madali, Panginoon. It's an everyday battle, Panginoon. Pero, Lord God, andun yung assurance mo, Lord God, na tutulungan mo kami, Panginoon, na you will always help us, Panginoon, to stand up kapag na dadapa kami, Panginoon, na tutulungan mo kami, Panginoon, kapag nahihirapan kami, Panginoon. At nawa, Panginoon, patuloy niyo pong itatak sa aming mga puso't isipan, Panginoon, na gaano man kalaki, Lord God, yung mga problemang nararanasan namin, gaano man kahirap, Panginoon, yung mga pagsubok na to, Panginoon, mas malaki ka, Lord God. You are bigger than our problems, Panginoon. Tulungan niyo po ang mga anak ninyo, Panginoon, na magkaroon pa po, Lord God, ng strength, Panginoon. Magkaroon pa po kami, Panginoon, ng more motivation and inspiration, Panginoon, upang gumawa, kumilos, Panginoon. Dahil alam naman po namin, Panginoon, na malapit na po ang pagdating ninyo, Lord God, at hindi pa po huli, Lord God, upang gawin namin yung mission namin sa mundong ito, Lord God. Help your people, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Salamat po sa lahat na nakinig ngayong araw na ito. God bless us all po.